This is the outgoing 2023 Mitsubishi Strada. As you may know, the next generation Strada will be coming soon. So, kailangan pa bang pag-usapan itong lumang model? Oo naman. First of all, nag-o-offer ng cash discount ang Mitsubishi. May natitira pang stocks ng Strada 4x2. Pero itong nakita nyo sa screen ninyo right now is the 4x4. Wala nang stock nito. Pero ito yung gagamitin natin mamaya for the drive test. So, for some buyers, malaking bagay sa kanila yung cash discount. Second, this Strada is a proven reliable workhorse. Some people might have an immediate need for a pickup truck that is reliable, especially those in provinces na kailangan ng kargahan para sa negosyo nila at hindi na makapag-antay ng bagong model. And third, to our viewers who are planning to buy a used Strada, you can use this video as a reference. Before we start, we would like to thank Ma'am Beth Valencia dito sa Mitsubishi BGC. Hello, I'm Beth Valencia, Sales Executive from Mitsubishi BGC. So kapag may inquiries po kayo, ilalagay ko dyan yung contact number ni Ma'am Valencia kung meron po kayong inquiries sa Mitsubishi Expander Cross or even yung very popular nilang Montero, meron ding Mirage. They have all the models here. Inquire lang po kayo sa kanya. This particular model is the Athlete 4-wheel drive AT with 2.4 diesel 4-wheel drive automatic, 6-speed with auto sport mode D4 MyVec. The key features are Tiptronic paddle shifters, off-road mode, 4-wheel drive system Super Select, 265/60/18 black alloy wheels front and rear, orange and black leather seats with orange stitching, rear air circulator, active stability and traction control, hill start assist and trailer stability assist, hill descent control, forward collision mitigation system, ultrasonic misacceleration mitigation system, blind spot warning system, and auto high beam. Hey guys, so eto na nga, nagda-drive na tayo ng Mitsubishi Strada Athlete 2023 model, and this is the top of the line 4x4. Ma'am, lahat po ba ng Athlete 4x4? O may Athlete din na 4x2? We also have 4x2 Athlete. Ah, okay. So, eto na nga ang top of the line. Yes, This is sir. the 4x4. Ayan, meron tayong laruan dito. And sakto, to those of you na napanood yung comparison na ginawa ko sa Hilux GRS and Ford Ranger Raptor, medyo fresh pa sa akin yung experience ko doon sa dalawa. So, hopefully, makapagbigay din ako ng meaningful feedback and information sa inyo, sharing my experience dito naman sa Strada Athlete. Okay, umpisa natin sa feel ng steering wheel. Halos pareho lang sa GRS. Expected naman, this is hydraulic, hindi pa to EPS or EPAS. Okay lang. Kaya ko naman isang kamay lang. But of course, I have to be honest, mas malambot pa rin talaga ang steering wheel ng Raptor. Okay? Pagdating naman sa NVH, sa engine noise, very low. Halos pareho sa Raptor eh. Tahimik. Halos pareho din sa Ford Everest ko, tahimik. Wala masyadong vibration. And ramdam ko mas very comfy yung suspension sa front. Just like yung ginawa nating drive test and fuel consumption test dun sa 4x2 Mitsubishi Montero Sport ni Ramil, tsaka yung Montero Sport 4x4 ni Mike, talagang mas malambot ang suspension ng Montero kahit in comparison sa Everest. So ayan, depende sa inyo kasi yung iba ayaw ng sobrang lambot, medyo floaty daw. Ako para sa akin, pagka gantong city driving sa akin okay lang. Ayan o, malambot. But of course may difference pagdating sa likod. Mas mafe-feel mo din na medyo stiff sa likod kumpara sa dun sa dalawang Montero na test ko pag kinumpara mo din yung likod nila. But of course that is expected kasi pickup truck to eh, di ba? This is designed to handle heavier load. Kaya
expected mo mas matigas sa likod. Pero from my perspective being a driver, hindi ko pa masabi talaga kung ano yung comfort level dun sa likod kasi meron tayong isang viewer dun sa comparison ko nga ng Hilux tsaka ng GRS tsaka ng Raptor, may nag-comment doon na sa susunod daw umupo ako sa likod. So mamaya susubukan natin, nandito si Madam Pea, siya pa drive natin saglit, uupo ako sa likod para maramdaman ko kung ano yung matagtag ba or okay lang dun sa likod. So yung viewer natin, sorry na kalimutan ko yung pangalan mo, pero ilalagay kita dyan sa i-screenshot ko, ilalagay ko dyan. Thank you for that idea. So kung pinapanood mo to, thank you for that. Eto, sinusunod ko yung payo mo, responding to your feedback. Ito, papunta tayo sa may papuntang Loton, papuntang Venecia, medyo buwelo. Ibibirit natin ng konti. Oh, mamaya medyo pababa eh. So maganda ang suspension very solid. Feel mo yung pag-absorb niya ng shock. Feel mo yung mga bushings niya na doing its job. Alam mo yung sinasabi ko, yung pagbangga niya sa mga imperfection ng road. Ramdam mong rubber to rubber eh. Walang tug, walang ganun. Okay, birit natin. Oh, galit na galit. Lakas. So kanina pag floor ko umabot agad ng ang bilis ng RPM umakyat, umabot ng 4,000 tapos tsaka siya nag-shift. Kaya maganda. Nasa 420 Newton meters lang to And maganda naman yung response. So again, balikan ko yung nag-comment sa akin na hindi nga ako umupo sa likod. May tama nga siya kasi eto actually hindi ko masyadong nafe-feel ang difference sa Hilux tsaka sa Raptor kasi nga siguro dapat umupo ako sa likod. So mamaya gagawin natin yan. Right now from a driver's perspective, komportable. Ikaw, anong pakiramdam mo dyan sa harap? Komportable din. Kumpara mo sa Everest na hindi pick up, mas mataas to. mataas lang yung ride, pero yung comfort, yung suspension halos the same lang. halos pareho lang Iba din kasi ang comfort pag mataas. Pag mataas kasi ang sasakyan, maligalig kumbaga. Okay, buwelo na ulit dito. So sa ngayon, ang gamit lang natin is tawag dito. Ang gamit natin is yung yung 2H. Hindi tayo naka 4x4. So, etong Mitsubishi Strada, wala siyang eco mode or power mode, okay? Dito sa dashboard niya, merong indicator nung may nakalagay eco. So, basically, meron lang dito parang guide na pinapakita sa'yo kung ano yung driving style mo, yung current condition ng pagdadrive mo, ipapakita niya sa'yo na, yan takbo mong yan, matipid yan. Diba? Hindi siya yung talagang may eco mode or power mode na pag siniswitch mo, binabago ng ECU, ng computer, yung response ng throttle. Wala siyang ganon. Meron lang siyang indicator dito na pag tinapakan ko, nawala, bumaba. Mapakita niya na may amber. Ibig sabihin, yung ganung tapa ko, inarangkada ko, ibig sabihin nun, makonsumo yun, matakaw yun. Ngayon, pagka nag-glide ka lang, katulad yan, sagad na sagad yung echo niya, sobrang tipid. Yung Mitsubishi Strada, kapag naririnig ko yan, pag nakikita ko, nababasa ko yan, ang naaalala ko dyan, high school, all the way back mga 1992, 1993, dun unang nilabas ng Mitsubishi L200, yung salitang Strada, naglabas sila nung lifted na 4x4, nilagyan nila din ng makakapal na fender flare. Ang gwapo, color green hanggang ngayon. Kilala ko pa kung sino yun. Parang third year ako noon, second year yata siya. Inahatid siya ng daddy niya sa school namin, sa probinsya, sa Legazpi. So pag sinabing Strada, yun ang ganda pumapasok sa isip ko. I-share ko po sa inyo dyan. Kuha ko ng lumang picture. Parang madalas kasi pinag-uusapan lang si Raptor tsaka si Hilux Pero ako honestly,
kung reliability ang pag-uusapan, I think magka-level yung Hilux tsaka yung Strada eh. Parang mas popular lang kasi si Hilux kasi ang nagpasikat kasi talaga sa Hilux yung test na ginawa ng Top Gear na indestructible eh, na hinulog nila sa crane, kung ano pinagagawa nila, tapos umaandar pa rin. Walang gumawa yata ng ganun para sa L200. Pero in my own personal point of view, ang tingin ko sa Strada, sa Mitsubishi truck, sa Mitsubishi pickup, in terms of reliability, magkapareho sila ng Hilux. Kasi kung naalala nyo, yung mga ka-age bracket ko dyan, di ba yung L200, kasabayan din yan ng L300. L3 hanggang ngayon tumatakbo. Yung 4056, yung L3 FB nandyan pa. Yung Versa van wala na. Pero yung L300 andyan pa, di ba? Ginagamit ng mga negosyante. It's still the same engine, 4056. Kaidara yan ng L200. Yun nga lang, syempre yung L2 nag-improve na, naglabas sila ng mga bagong models. But yun na nga, in terms of history, in terms of parts availability, nandun yan. Nasa ganung level yan para sa akin. Okay, so nandito ako ngayon sa likod. Ay. Maluwag, no? Tingnan mo, oh. Maluwag. So, ano ba ang pakiramdam dito sa likod? So far, okay naman. Kaya lang nandito pa nga tayo sa area ng Taguig. Smooth yung kalye. So, hindi ko pa masabi. So, tingnan natin medyo sa unahan. Medyo daan tayo ng konting lubak-lubak para ma-feel natin. Kumusta yung space ng driving mo? Tama? Yan ba yung comfortable sa'yo? Okay. Kasi parang ang luwag eh. Baka kako masikip ka dyan kaya maluwag ako dito. Hindi. So tama lang. Ang luwag oh. Mas kita ko yung view. Mas maganda ang view ano? Kasi yung Everest napaka-bulky eh. Yung hood niya extended doon tas diretso. Katulad din kasi to ng Montero. Yun din ang napansin ko sa Montero eh. Mas maganda yung tingin mo sa kalye. Parang yung sitting position mo medyo pa ganun. Yung Everest natin, parang kailangan itaas mo pa ng medyo mataas pa yung upuan mo para kitang-kita mo. And still, kahit mataas yung upuan mo, parang wala kang makuhang angle na pababa eh, yung view mo kasi nga yung hood niya diretso. Ito pa ganun. Oo. Tsaka pag tinaas mo na din yun masyado, mafe-feel mo nang masikip ka na dito sa headroom mo. So nandito tayo ngayon sa ano nga ba to, yung Manila American Cemetery. May konting lubak-lubak dito. Ikot ulit. Okay naman. Hindi ko ayan, sige, sadyain mo, idaan mo sa lubak. Okay naman. Hindi lang siguro talaga ako sanay sumakay sa pickup dito sa bandang likod, ano. So kung ikukumpara ko lang sa experience ko sa Ford Everest, yung Ford Everest namin na previous diyan hindi yung bago Ito. Iba din naman talaga yung kung upuan ng pag-uusapan, sa upuan pa lang yun kasi ma-feel mong gumaganon. Ito medyo firm. Pero hindi ko masasabing hindi komportable. But then again, disclaimer, yung lubak na dinadaanan namin ngayon, hindi naman sobrang lubak. Okay? So siguro iba yung lubak talaga pagka tumakbo ka sa probinsya ng malayuan, drive ka ng mga 4 hours, 8 hours, kung uwi ka ng Bicol, abuti ka ng 12 hours, 15 hours. I don't know kung gaano ba kabugbog yung katawan mo pagka ganito. Right? But yung feedback ko sa ngayon, limited lang tayo dito sa experience ko within BGC. So I think kung yung pickup, kung yung Strada gagamitin mo lang din naman sa katulad namin, ipangka-camping mo, bihira
like let's say weekend lang, mga twice a month or once a month ka lang magka-camping, tapos most of the time gamit mo siya dito sa city, parang okay lang. Okay guys, thank you for watching. If you have any inquiries about any of the Mitsubishi models, please don't hesitate to get in touch with Ma'am Beth. Drive safe everyone. Bye.